Wala nang ibang mangarap para sa business mo. Gusto mo iasa yan sa tauhan mo? Halimbawa, yung manager mo o yung hairstylist mo, hairdresser mo. Gusto mo sila yung mangarap para mapalaki ang business mo? Wala nang ganon. Isang dahilan kung bakit hindi lumalaki ang isang salon na business o isang services na business o kahit anong services na business, 'di ba? Ay ang problema ay yung may-ari, yung negosyante o yung owner mismo. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na karanasan at kalugian. Hindi, karanasan sa pagpapatakbo ng salon business. At alam nyo, marami akong kakilala na nag-start din ng mag-business. Meron akong kilala na meron siyang salon ngayon. 2 branch na yata meron siya. Yun nga lang is matagal yung usad niya. Kumbaga naunahan pa namin siya no sa pagpapadami ng branch o pagpapalaki ng salon. Hindi naman sa magaling kami or hindi siya magaling. Ang unang-una talaga, kung gusto mong mapalaki yung business mo, ikaw yung may-ari mismo ay may pangarap. Siyempre, dapat may pangarap yan. Dapat may goal ka, may mission ka, may vision ka sa buhay mo. Kasi kung wala kang pangarap, hindi magkukusang gagalaw yung negosyo mo na lalaki siya bigla. Walang ganun. Walang ganon. Hindi yan siya magkukusa na yung negosyo mo is siya na yung bahala sa sarili niya na papalakihin niya yung sarili niya. So walang ganon, no? Kung nag-isip ka na, bahala na, swerte-swerte na lang kung lalaki to, hindi. Oh. Ang punto ko dito, yung may-ari mismo, dapat meron siyang pangarap. Kasi sa pagnenegosyo, hindi pera ang labanan, hindi utang ang labanan o mas marami kang utang, mas magtatagumpay ka, mas mapapalaki mong negosyo mo. Hindi team o hindi yung mga kasamahan mo ang labanan kung mas may magaling diyan, kung maraming magaling diyan, kasama na rin 'yan. Pero nandun pa rin sa anong pangarap ng owner, anong pangarap ng may-ari. Yung plano nyo ba hanggang 1 branch lang, hanggang 2 branch lang? Bakit hindi mo pangarapin na buong Pilipinas? Pwede naman yon. Kaso nga lang, mahirap. Siyempre, hindi yan ganun kadali, di ba? Kasi nakakausap naming salon owner, sabi niya, masaya na daw siya pag kumikita siya ng 1,000 per day. Totoo naman. Kung kumikita ka ng ganyan, 30,000 na rin yan per month. Net na yan, di ba? Ang laki na yan. Pero, yun nga, kaya hindi lumalaki yung ibang business o salon business o any services business kasi walang pangarap yung owner. Wala siyang goal. Wala siyang nakikita, no? Kung gusto mong mapalaki ang yung negosyo, yung business ngayon, dapat may pangarap ka, may goal ka at tinatrabaho yan. Hindi yan iasa sa swerte lang. Di ba? Walang ganon. Walang ganon. Walang ganon sa buhay. Kung gusto mong mapalaki yung business mo, mangarap ka. Ikaw yung may-ari dyan. Wala nang ibang mangarap para sa business mo. Gusto mo iasa yan sa tauhan mo? Halimbawa, yung manager mo o yung hairstylist mo, hairdresser mo. Gusto mo sila yung mangarap para mapalaki ang business mo? Wala nang ganon. Ikaw pa rin na may-ari dyan ang gagawa ng paraan para mapalaki. So, kung gusto mong mapalaki, pag-aralan mo lahat. Paano yung marketing? Paano yung sales? Paano yung cash flow? Paano yung pag-handle ng tao? Ano yung level 1? Ano yung level 2? Ano yung expansion? Ano yung mga gagawin mo? 'Di ba? So, para sa araw na to, naniniwala ako na kung gusto mong mapalaki ang iyong negosyo, unang-una dapat may pangarap ka. Dahil kung wala kang pangarap, wala ka. Ano ka dyan? Ano ka lang? Kalat yung tirada mo dyan, no? Hindi, walang focus. So, dito sa business namin, ang Zell Salon, pang malakasang salon ng Mindanao, papalaki na siya. Di ba? Bakit ko nasabi? Alam niyo bang magbubukas na ng franchising ang Zell Salon? Di ba? Ngayon mo lang narinig. Ngayon ko lang kasi sinabi. Pero hindi ngayon, baka next year na. Kasi inaayos pa namin yung internal, yung sistema sa loob. Ayaw kasing magkagulo-gulo, no? Kumbaga, meron na tayong franchisor, tapos mahirap na. Baka hindi maayon sa sistema, so kaya inayos namin. Pero,
Abangan nyo na lang ang pag-announce ng pagbubukas ng franchising ng Zell Salon, pang malakasang salon ng Mindanao. Alam ko mahirap magpalaki ng negosyo, lalo na sa services business. Mahirap ang labanan, mahirap ang kompetisyon. Pero kung matagal ka nang nasa salon business, salon industry, pero nahihirapan ka pa ding kumita o umangat, umapadami yung branch or mag-handle ng pwesto dahil wala kayong sistema. Naku, mag-franchise na lang kayo. Zell Salon, di ba? Sigurado to dahil quality kami at marami kaming upgraded na ginagawa. Training, lagi kami uma-attend dyan at syempre, mataas yung goal natin sa business natin. Kasi nga, pangarap ang labanan sa negosyo. At isa rin sa pinaniniwalaan ko na kung wala pang nagnegosyo dyan sa pamilya mo, wala pang nag-start ng business. Kasi sa amin kasi, personal, medyo mahirap yung buhay namin eh. Kumbaga inabot ko na ng 3 o 4 na dekada ang kahirapan. Ngayon, kung walang nagdesisyon na baguhin yung kahirapan na yon, ako na mismo. Na ipapakita ko sa mundo na kahit galing ka sa mahirap, naniniwala ko na pwede kang umangat at umasenso. Bye-bye! Yan lang muna sa araw na ito. Alam ko malaking trabaho ang pagnenegosyo pero ito ay hindi mo gagawin para yumaman ka. Ang mission ko dito is mabago yung aming henerasyon na pwede naman pala. Nagawa nga ni Jeff Cinco yan eh. Ni Tito, ni Lolo Jeff Cinco. Ano kaya hindi ko gagawin, di ba? So may basihan na sila. Galing sa mahirap yan. Alam ko mahirap yan. Malaya na tayo. Oh, bye-bye. Oh, trabaho-trabaho talaga ang pagnenegosyo at tandaan mo, hindi yan lalaki kung hindi mo gugustuhin kaya pangarapin mo. Bye.